Magandang abangan po natin kung aabot po sa 20th Congress ito hong gagawing paglilitis sa kasong impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Dahil sa ngayon pa lamang ay inaasahan at tila haharangin ito ni Senador Rodante Marcoleta dahil sa ang kanyang paninindigan ay yung kung nasimulan ang impeachment dito po kay BP Sara Duterte sa panahon ng 19th Congress. Papatapos ito ng balangkas ng Kongreso, dapat ho ba itong ipagpatuloy sa 20th Congress na kung saan bahagi na po ito pong si Senator Rodante Marcoleta. So ngayon pa lang ho at ang sabi ho niya ay handa siyang makipagdebate. Nako, matindi ho ito. Umaatikabong debate ang mangyayari diyan po sa Senado sa pagpasok po ng 20th Congress. Sa ngayon ho mga kababayan, yung 19th Congress ay magwawakas, matatapos po yan sa June 30 ng tanghali. Kaya pagdating ho ng July, tapos na yung mga natalong kongresista o senador, tapos na po yung kanilang termino. At yung mga nare-elect, okay ho, balik trabaho, di ba, sa July. At magsisimula yung sesyon yan sa State of the Nation Address ng Pangulo. So dito ho mga kababayan ay ating bigyan ng pansin yung binabanggit po ni Senator Marcoleta na kasi alam niyo ho sa mga naunang vlog ho natin ay 'di ba binanggit din ho ito ni election lawyer Romy Macalintal na kung ano yung trabaho noong 19th Congress tapusin na yan at kung hindi natapos hindi na pwedeng ituloy yan doon po sa 20th Congress dahil sa 'di ba tapos na ho yan ibang balangkas na po yon ng Kongreso. Ito panoorin ho natin mga kababayan yung pahayag ni Senador Rodante Marcoleta patungkol po dito sa impeachment na posibleng madiskaril at hindi po matuloy sa pagpasok po ng 20th Congress. Ito, panoorin po natin ha. Pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Pero sa ganang akin, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat hindi naman natatapos sa 19th Congress ito Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate palagay ko hindi ko malaman kung paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan Senator Okay, so yun ho, maliwanag ho at sinabi po ni Senator Marcoleta na gagawa raw po siya ng paraan at talagang magkakaroon po dito ng umaatikabong debate. Kasi yung kanyang pahayag ay gayan din po yung mga argumento ng ibang abogado. Ako marami ako nakakausap na mga magagaling na abogado na kung saan ay maliwanag na kapag ang trabaho na yan ay ginawa noong 19th Congress tapos hindi po nila natapos ay hindi pa pwedeng saluhin basta-basta ng 20th Congress. Or kung gusto man ho nila na saluhin niya ng 20th Congress, back to zero. Babalik sa unang step, 'di ba? Di babalik ulit sa Kamara. Kinakailangan ipa-impeach ulit nila itong mag-file ng impeachment laban po kay BP Sara Duterte at yung step po niyan ay 'di ba magbobotohan, magpipirmahan at sa plenaryo i-anunsyo yung impeachment. Pero hindi po nila ito pwedeng gawin sa loob po ng isang taon. Kasi nasa ating saligang batas na halimbawa noong 2024 December ho nila isinagawa itong impeachment laban po kay BP Sara Duterte ngayong December 2025 dapat ho nila dyan gawin naman. So kailangan 1 year ho So mukhang matatagalan ho ito. Ang kagandahan ho dito mga kababayan ay talagang napakagaling ho dito magdebate. Ito pong si Senator Marcoleta. At alam nyo, talagang nakikita ko ito, di ba? Biri nyo, diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, tanging siya lang ho ang nagtanggol ho kay BP Sara Duterte. At lahat po, inalisan po ng komite,
Hindi, hindi nga nabigyan ng hopya eh, sabi niya. Pero talagang magaling ho, matalino ho. At so ito ho ay mukhang baka ang gagawin ho dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte kasi bahagi po ho ito ng 19th Congress eh. At ngayon Junto, babalik na po sa sesyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng 19th Congress. Makikita pa ho natin dyan yung mga natalong senador at natalong kongresista. So base po sa inilabas na schedule ni Senate President Chis Escudero na kung saan ay ang sabi niya, nako ito ho, ay gagawin na ho, no, yung pag-uusapan na yung mga rules dito po sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte at kung ano ba ho ang ano, no, kung may i-amend ho ba sila sa mga nakaraang ginawang proseso ng impeachment laban po sa isang impeachable na opisyal ng gobyerno. So yun ho mga kababayan. At siyempre kapag nagkaroon po ng debate, magbubutuhan na rin ho yan, di ba? Yung mga senador, doon pa lang ho, hindi po masisimulan yung hearing. Kasi base ho sa kalendaryo ni Senate President Chis Escudero, na Junto, mag-uusap-usap po sila tapos ayusin yung rules, aabot po ng July bago magsimula yung kanilang mismong paglilitis, yung trial. Kasi bubuhin pa yung impeachment court, di po ba? At hindi pwedeng basta't naibigay sa kanila na isa lang. Tapos nakasalig din ho sa ating batas na kinakailangan na halimbawa kapag natapos na po, no, na-impeach po diyan po sa mababang kapulungan, ito pong halimbawa si VP Sara ay dadalhin ho sa Senado yung articles of impeachment. Tapos ay kinakailangan ho yan na basahin ng formal sa plenaryo ho ng Senado. Kaya pagdating ho sa Junto ay magkakaroon po ng sesyon. So doon po ay siyempre magkakaroon po ng formalidad at babasahin sa plenaryo yung articles of impeachment. At para yun kasi ang sinasaad sa batas, di po ba? At yun ho, kaso base po sa kalendaryo, yung timetable na inilatag ho ni Senate President, aabot po ng July bago magsimula. Ito, balikan lang ho natin mga kababayan, yung timetable. Ito, sabi ho, na ito ho ipinanukala ni Senate President Chis Escudero na yung resumption ng session, yung pagbalik po ng session ng 19th Congress ay June 2, 2025. So dito ho, yung idadaos po yung proclamation of the articles of impeachment by the prosecutors and approval of the revised rules of procedure ng impeachment trial. So yun ho, ang mangyayari, gagawin ho ng Senado sa June 2. Tapos niyan, kinabukasan, June 3, ay magkukonbina ho, no, ang Senado bilang impeachment court at manunumpa na sa tungkulin yung mga incumbent senators alas 9 ng umaga yan. Tapos June 4, yung reception of pleadings. Tapos June 24 to July 25, yung pre-trial. Pre-trial. At July 28 naman, yung inaugural session ng 20th Congress. Ako, dito na ako papasok. Sina Senator Rodante Marcoleta at yung iba pa na nanalo sa katatapos na 2025 elections. So, aabutin ho at yung pagsisimula, kasi base ho ito sa timetable na inilabas po noon ni Senate President Chis Escudero, ay July 29 naman yung oath-taking ng newly elected senator judges. So, kasama ho dyan si Senator Marcoleta. Palagi ko, dito ho, pwede na isingit ho rito ni Senator Marcoleta na bago, halimbawa, magsasagawa ng oath-taking ng mga bagong senator judges na tatayo sa impeachment court, dito niya na pwede isingit na, naku, hindi pwede. Pag-usapan muna natin, pagdebatehan kung bakit kailangan natin natanggapin ng ganun-ganun na lang yung impeachment case na inihain sa 19th Congress.
ito na po yung binabanggit kanina na narinig nyo, napanood nyo ho, na sinabi po ni Senator Marcoleta na hindi, sa Senado pa lang tatapusin na sa debate ito pong impeachment case na ito. So, ibig sabihin, kapag ganyan ho, at magkakaroon po, labo-labo ho ito mga senador at magtatagisan ho sila ng talino at mga pahayag, pananaw, kaalaman sa batas, mukhang baka hindi na po ito matuloy. So, ang mangyayari dito po sa 19th Congress ay pormahan na lang po muna. Ipoporma ito hong impeachment case ni VP Sara Duterte ng June 2, yun ho, idadalhin sa sa plenaryo, babasahin yung proclamation ng articles of impeachment na formal na natanggap po ng Senado at tapos niyan, dire-diretso bubuo ng impeachment court. Pero diyan pa lang ho, pagkatapos ho kasi niyan, June 30 tapos na ang termino ng 19th Congress . So tapos na ang papasok na 20th Congress. Ito ho ang matinding debate. Alam nyo ho, sa ngayon ay parang nababansagan nga ho, no? Ito pong si Senator Rodante Marcoleta bilang sabihin natin yung kalibre na mga gawain, no? At alam nyo, kilala si yumaong Senator Miriam Defensor Santiago na talagang napakagaling humakipagdebate, di po ba? Sa bawat mga issue, lalo na yung mga usaping legal. Ito si Senator Marcoleta, parang iniyahambing siya. Siya ang bagong Miriam Defensor Santiago sa Senado na talagang handang makipagbalitaktakan sa kahit sino mang senador, kapwa senador. Dito at maglalabasan ng kanilang mga talino. At siyempre, alam mo nito ni Senator Marcoleta, kahit pagbali-balik ta rin ho ang saligang batas, mga kababayan. So, abangan natin. So, sumatotal, yung ating komentaryo, mga kababayan, ay ito ho, sabi po ni Senator Marcoleta, ay gagawa siya ng paraan para sa pagpasok po ng 20th Congress ay hindi na po umusad ito pong impeachment dahil sa kanyang paniniwala ay naumpisahan yan sa 19th Congress, dapat tinapos nila yan. Pero base po sa timetable, hindi po abot June 2, magpopormahan pa lang proclamation ng articles of impeachment, tapos bubuo ng ikukonvene ng impeachment court, tapos manunumpa yung mga senator judges, tapos sa July 29, yung mga bagong halal naman na senator judges na 12 manunumpa rin, doon na inaasang harangin ni Senator Marcoleta yung impeachment na yan. At kapag hindi po yan namayani, wala na. Mag-aantay po ng 1 taon yung mga nagsulong ng impeachment kay VP Sara Duterte para muli sila maghain ng impeachment. At sa ganitong hakbang ni Senator Marcoleta, mukhang baka hindi na ito umabot sa Supreme Court kasi may mga, di ba, naunang report at pahayag na hindi. Dapat ipa-interpret natin sa Korte Suprema itong isyong ito, kung dapat bang ang trabaho ng 19th Congress ay pwedeng ipagpatuloy ng 20th Congress. So yun po, dapat daw magdesisyon ng Korte Suprema. Pero sa ngayon, binabanggit po ng Senator Marcoleta, hindi. Sa Senado pa lang tatapusin na yan. Naku, humanda yung mga may mga argumento na hindi, dapat na continuing body raw yan, sinasabi. Pero kanya-kanya mga argumento. Magdebate ho. Maganda magdebate. Diyan po sa Senado, di po ba? Okay, yan lang po. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel at huwag nyo rin pong kalimutan na siyempre i-share at i-like po yung ating mga ginagawang komentaryo dito po sa ating palatuntunan. Maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.